Samut-sari ang paniniwala, Diyos ng hangin, lupa at liwanag. Kami ay pagbigyan ng isang araw, mapayapang mundo't pantay-pantay. Hello and welcome to the radio show, and I'm happy to say that today our guest is the one, the only, Kunyan. Okay, hello, kumusta kayo? Hello, okay lang po. Okay lang. Okay, I'm very glad that you're here and pinaunlakan niyo yung aking invitation for this interview. And with short notice, sobrang nag-respond kayo. So, pasalamat ko dun sa pag-respond dun sa invitation. Anyway guys, can you tell me kung paano kayo nagsimula sa band? Ano po, iba-iba ako na pala magsasabi. Hello sa mga nanonood ngayon. Iba-ibang banda ko kami, tapos mapitropa din naman sila dati pa. Tapos kami din yung JPL, tapos yung una namin guitarista, which is David Dargo. Naggawa kami ng banda na Kunyan. And then, puro English po dati yung mga composition namin. Tapos bigla na lang kami, gumawa kami ng isa, yung ritual na Tagalog. And then yun na, sabi namin, ito pala talaga bagay sa atin ng mga kanta, which is Tagalog. And you know, hanggang sunod-sunod na natanggal yung si Dave kasi yung ano siya, pumunta siya ng Riyadh. Hello Dave! Opo. Pinalit namin si Jay, nakuha namin si Jay Naval. Tapos diretso na. Ah, Bumalik okay. na si Dave. Gusto niya bumalik sa amin pero wala nang spot. Joke lang. Hello. So, kasama namin si Dave nung nakaraan. Oh, Ano, Saturday dito mo kung ba? sa atin. Manood ng tugtugan yun. Mm-mm. And then, by the way, regarding your lineup right now, is this the second generation na ng Kunyan? Ano po, si James talaga, parang from the start, siya naman talaga yung drummer namin. Ang parang naging additional lang talaga is si Jude tsaka si Jay. Kasi si Joseph po, parang from the start, matagal na din siyang nagja-jamming sa amin, nagsa-session. Tapos yan, tsaka na namin nabuo yung core ng group. Okay. Kasi dati kaming apat, di ba? Apat. Kaming apat, ako, si BJ, si James, tapos si Joseph, tapos si Dave. Tapos nung nawala na si Dave, pumalit si Jay, tapos pumasok din si Jude. Yan na pong ano. Nag-react. So, parang core. Okay. So, you mentioned a while ago na ang original talagang compositions nyo is in English. Any of those compositions na ilabas niyo ba? Or hindi pa rin? Hindi pa rin po. Wala pa. Pero do you have plans na ilabas yun? Pinaplano po namin talaga ngayon muna is Tagalog. Siguro po, yung sa sunod na album namin, pwede namin ilagay yung mga English songs. Okay. So, you're more focused on composing Yes. Filipino Kasi composition. Okay. Kasi yung banda namin, kasi ano talaga siya, parang gusto talaga namin yung influence namin is contemporary music, yung sa mga sa Philippine music, yung noon. Like, ano mga nahaluan namin katutubong yung generation. tunog, mga ganun. Yeah, tribal. Kaya mas bagay talaga pag Tagalog. Pag naghalo kami ng English, mukhang parang hindi tutugma eh. Kaya yun po. Naisip namin puro Tagalog na muna siguro. Okay. The first single na narinig ko sa is Ritual, which is also part of OMB or OBM, the compilation album, which was released by CJ Santua under Matindi Records. That was the first compilation album that was released. And then it was uploaded by Don Eco. And with this one, paano kayo ng compilation album? Can you tell me a story about it? Sa compilation album po, parang nag-contact lang sa amin si Sir CJ. Mm-hmm. Tapos yun na yun, tinatanong niya kami kung if pwede daw isama yung kanta. Tapos nagsangay naman kami. Ganun lang po kasimple. Okay. So,
no fuss. Ano lang talaga, smooth lang talaga yung transition na parang, sige, ipasa natin to, ilagay natin sa compilation. Opo. Mm-mm. Kasi parang collection naman siya ng mga Bicolano musicians dito eh. So parang maganda din na makasama kami dun. Kaya okay din po kami, walang problema. Okay. So let's move forward a bit. So under Pluto Astro, right? So yung management nyo after yung transition na yon. So how were you discovered by AK Ampu? Ano po, ganito yan. Nasa, pwede ko bang sabihin yung mga bar names, di ba? Pwede naman. Yeah, Pwede sure. naman ba? Sure. No problem. No problem with bar names. Ganyan ito. Quattro. Bako, sa may SM, sa likod. Sa Jukes. Sa Jukes and Mugs, sir. Nandun kami sa Jukes and Mugs. Mhm. Tumutugtog ka. Event ni Sir G. Roger, tapos andun sa AK. Tumugtog din sila. Dinala ni AK yung mga gamit niya dun. Then after namin tumugtog, lumabas ako, inausap ako ni AK. Sabi niya, Chong, gusto mo, invite ko naman kayo sa tugtugan na gagawin ko dun sa my 4 Esquinas. Tapos may nag-manage ba sa inyo, bla bla bla, etc. Gusto niyo, ako na mag-manage, ganyan. Libre ko kayo palagi ng inumin. Yun naman. Okay. Sabi ko, sige, go. Gusto ko yung libre inumin, pero hindi ko naman talaga pinansin yung ma-manage niya, yung inumin lang talaga. Okay. Di ba, so sabi ko, okay, tapos pumayag na ho kami, tapos doon na nakausap namin siya. Tapos nag-offer siya ng ganito, ganyan, may pipirma ng something. Then pinapunta din niya kami sa Manila. May mga kilala din kami ng mga connections dahil sa kanya. Doon yun na po. At saka po in addition, we were referred by Sir Harold, the AK, kaya nag-reach out din si AK sa amin. Yeah, ako nga pala. Na-refer kami. Bayaw ni Sir AK, si Sir Harold. So ang nangyari is you and then Avidra and then The Dawn, tama? Slayer. Kingslayer pa. Yes. So kayo yung nakapunta dito. So how was the experience? First time na pumunta kayo dito, what bars did you go to? Which bars did you play? Ang daming bar po eh. Pero sa Giho. Sa Giyo. Sa Giho Opo. yung ano? Yung first December 23, parang year-ender party ng Handpick, tapos kasama kami. December 23, 2022. Tapos bakit lang. Tapos, yun lang naman po yung yung Bar na natutulog. bar na natugtugan namin. So after na, sumunod na dun yung Orago Nights na po eh. Yung sa inyo na po, sir. 1, 2, 3 block. Okay. Mm. Just for the record, I'm not connected with with Urago Night. I'm just a big supporter. Anyway, Okay po. anong tawag dito? Ang pinaka okay doon sa nakakalabas na kayo dito. Once na nakita na yung pangalan niyo, kilala niya. Yun yung kumbaga nangyari after ng naka-play kayo sa ibang bars dito. And then minsan may nakakasalubong kami. Pwede ba ka taga Bicol ka? Tapos biglang tatanong, kilala mo ba ang ganyan? That's one of the questions na parating tinatanong sa akin. Sabi ko, yes. Taga Bicol sila. And then sabi ko, well, sinabi ko naman yung totoo, that you're good. Yung dito. But the first time I watched you perform dito sa Manila was when I dropped by sa Urago Night. The first time. And then you were the last band to perform. Sobrang tuwang-tuwa ako. Because of the arrangement ng your other song. Choral arrangement. Si James ang nag-arrange, sabi niya sa akin. Na ako ang nag-arrange nun. Sabi ko, I was so impressed because sobrang ganda ng performance. So that's it. Anyway, fast forward tayo ng konti. So,
since wala na kayo with the Pluto, under whose management na ba ang Kunyat? Wala pa po. Wala pa po. Wala pa sila. Wala pa. Wala pa. Joseph management. Wala pa po sa akin. Lang po, sir. Okay. So say for example, somebody invited you for a gig. Who's the point person for that? Sino ang kailangan kontakin? Depende po sir kung sino muna makabasa dun sa video. So all of you have access sa Kunyan account, right? That's how it works. Okay. Pag sino po kasi nakapag-reply, may 10% sa F, pero 10% sa TF. May commission. Kaya inaabangan agad eh. Pag may nag-chat, reply agad kasi 10% pa yan eh. Okay. Anyway, Wala. let's talk about that after the interview because I'm going to get the contact number so that if somebody asks, then if we can help, then the better. Okay. Anyway, ano ang pinaka-challenge kayo ng Kunyan after mga gigs, di ba nakalabas na kayo and then you went back and then sabi mo nga, you don't have a manager right now. So, what are the challenges that you have right now as a band? Ako muna masimbaga. Para sa akin, sir, parang ang pinaka-challenge namin yan is oras. Kasi, nandito na sa amin yung resources na kailangan para makapag-record, makapag-put out ng album at ma-record yun. Ang problema lang namin ngayon is oras kasi parang iba-iba din yung mga schedules namin. Kailangan namin parang magkaroon lang ng araw na i-meet yung buong grupo para magawa yung mga kailangan namin gawin. Like, for example, yung paggawa ng guide or pag-arrange ng mga kanta. Kasi nagsasabay-sabay din minsan. Ngayon, paparating na weekends, may mga gigs, may mga tsaka yun lang naman. Parang oras lang na pinaka-challenge namin ngayon. Okay. So, yun ang pinaka-hurdle ng ngayon. Wala talaga kayong enough time to record and then to meet also. Kasi you have lots of commitments ngayong malapit ng piyesta. Yes, po. Okay. Working kaya ganun din. So, ang natin is with all that, you mentioned na meron kayong mga commitments this coming September. Can you tell me exactly the dates wherein you have gig? Ano yung mga final dates na you have for September? Is yung doon. Yung September 12, yung yung parang City City Hall. City Hall. September 12. September 12. May oras na tayo niyan? Or wala pa? Wala pa tayong final na Banggi. Basta po gabi. Parang tentative time pa lang kasi po yung binibigay sa amin. Okay. So, parang 1 hour yung binibigay sa amin. Okay, so after September 12, wala pa ba? Wala pa tayong iba. Mga tentative pa lang po. Karamihan po puro September, tentative. September 2. Sa Macbeth, yung Macbeth. September 30, ngayon to. Sa Macbeth. Macbeth Invasion, tapos sa Yung Hiraya. Hiraya Festival. Kaugba Festival. Ay, tama ba? Sa PX. Sa Coke Studio. May Coke Studio pa. Tig-refer niya yan. Huwag mo kasi hindi pala. All days. Yeah, basta may mga marabot pa. Ay, may mga madadarating pa po. Sorry, Tagalog pa. It's okay. Okay, so pretty exciting for the band. And how about your recordings? Do you have any new singles that you're going to release soon? Meron ba tayong aabangan for this year? Meron po. As of now, ginagawa na po namin yung pangatlo po namin na single and hopefully ma-release. And talagang ma-release this year, no? Hopefully ma-record. Hopefully ma-record agad. Agad. Yung pang yung pangatlo po namin na Yaman. na original song which is Yaman. So nauna na po yung Ritual, sumunod na po yung Panata. So yung pong pangatlo po yung Yaman.
Okay. So, to be honest, nung nakita ko yung video, I thought you were kidding kasi ang focus ng yung video is the gadget. I thought somebody bought a brand new gadget and then and then you were kidding around. Na parang yaman itong gitarista nyo. Anyway, pretty exciting. Abangan natin yung yaman and then just send me a copy of it so we can play it. And then that's it. Thank you very much, Kunyan, for the time. I really appreciate it. Kahit sobrang iksi lang nitong interview na to, but it's sobrang juicy ng lahat ng information. All the information that they need to know is already here. So, guys, good luck. And, okay? Thank you, sir. Thank you. Thank you po sa invitation. Samut-sari ang paniniwala, Diyos ng hangin, lupa at liwanag. Kami ay pagbigyan ng isang araw, mapayapang mundo't pantay-pantay.